Hey guys, what's up? My name is Sean Win, and today, alikat pag-usapan nga natin itong naging commentary video ni Attorney Claire tungkol sa mga binanggit ni Senator Robin Padilla during a Senate hearing sa sexual harassment na naranasan ng anak ni Nino Mulak sa mga freelancer, no, na executive sa GMA. Anyway, even before we dive into the topic, syempre roll muna natin yung intro, di ba? Ayan. So, nagkaroon nga ako ng urge. Medyo nagkaroon ako ng cravings early today. Sabi ko gusto ko ng lugaw. So, naghanap ako ng lugaw at talaga namang wala pa rin. Wala pa rin tatalo sa lugaw ng Tejeros. Tejeros, yeah? Yun sa Makati. Diba? Every time na nagpupunta po ako dyan sa Makati, along Chino Roses yata, basta malapit sa dating karerahan dyan sa may Santa Ana, meron pong napakasimpleng lugawan lang. Sobrang pinipilahan. No? Sa mga taga Makati na familiar dyan sa lugawan na yan. One of the best na nakainan ko. Actually, para sa akin, sila pa ngayon the best. Medyo hindi ko lang talaga sila kinakainan araw-araw or linggo-linggo. Dahil laman loob po ang kanilang sineserve at napakasarap naman talaga. 'Di ba? Tapos ngayon, meron pa sila nilalagay na lechon kawali or bagnet. Sobrang highly recommended ko yan lagi. Naalala ko, no, when I was still working sa isang contact center near that place, we would normally take a jeepney ride going to that lugawan. Siguro mga 10 to 15 minutes kung hindi traffic. But definitely, pag madaling araw ka ba naman, non-stop ang tao, guys. Never nilangaw. Laging may tao. Tsaka pagka may inuman na pinupuntahan kami, kahit nasa timog kami, dumadayo kami sa Makati just because of that lugawan. Anyway, so basically, last August 17, nagbigay ng commentary nag-post si Attorney Claire ng commentary tungkol sa sinabi ni Robin Padilla. 'Di ba? Claire. Attorney Claire, ikaw rin ba to? Ay, congratulations 287 ka na. Namimiss ko si Attorney Claire. Namimiss ko na siyang countan. Anyway, so bakit nga ba muna ako bihirang makapag-upload? No? Yung pamilya po kasi ng isang kapatid ko may pinagdadaanan ngayon. And ako po yung nag-a-assist sa kanya. Okay. So, sa mga pangangailangan nila, in terms of, mga legwork lang naman, wala namang So, kung magpapasama yung mga pamangking ko or so ako yung nag-a-assist sa kanila ngayon. And apart from that, sobrang naging busy dahil punong abala po tayo sa darating na bar exams. Ako po basta ako yung punong abala dun. Ako po nag-aasikaso sa mga barristers namin. And before pa niyan, nagkaroon ng alumni homecoming. So, nagpatulong sa amin ang aming ang presidente ng alumni to assist them sa naging alumni homecoming. Ayan. The entire day, sobrang exhausting. Hindi ko na-enjoy yung bakasyon ko. Kinamulatan ko na, pagising ko lang, shit, may pasokan na. What else? So, dun na-consume yung araw, oras ko. And sobrang pagod ka na hindi ka na rin makagawa ng mga komentary. Hindi nga ako nakakapanood ng kahit kaninong video. Sabi ko pa nga bakit dun sa sa feed ko, parang hindi ko nakikita yata yung mga video ni Gossip Central. Imagine mo, consistent naman pala siya nag-upload, ang dami na rin niyang views. And ganun ako ka-out of touch. Anyway, since nandito na tayo, pag-usapan nga natin itong ginawa ng commentary video ni Attorney Claire. So, pakinggan muna natin yung portion niya at idudugsong po natin yung commentary din ng dalawang abogado,
which is si Attorney Kapunan at si Dean Mel Santamaria. Pakinggan po natin silang lahat. Ano ang iyong balita dyan, partner? Oo nga, Attorney Claire, kahapon doon sa Senate hearing, nagkaroon lamang ng palitan ng salita si Senator Robin Padilla and si Attorney Kapunan. Ayan, Lorna Kapunan lang sa issue nga nung marital rape na naging usapan nga doon nilang dalawa. May tanong pa po ako. Halimbawa po, attorney, siyempre, hindi mo maaalis sa mag-asawa na ang paniwala, lalo kami, ako, meron kang sexual rights sa asawa mo eh. So halimbawa, hindi mo naman pinipili kung kailan ka yung in heat. So, paano yun? Pag-aayaw. Okay. Yung salitang in heat. Ano ba yung best word na pwede mong gamitan bilang isang tao na merong sexual urges maliban sa in heat? Kasi, ako, gaya ko, I'm a fur parent. Every time I hear the word in heat, para sa akin, nag-a-apply lang siya sa mga hayop, sa aso. Diba? And even before ako naging fur parent, I've been hearing this from my friends na fur parent. Okay? Or dog owners. Sasabihin niya whenever we're having conversation, during a coffee break, or maybe during a coffee meeting, sasabihin nila, alam niyo yung aso ko in heat ngayon eh. Alam niyo yung aso ko ganito. Never ko pa siyang narinig na yung word in heat nagkakaroon ng application o i-distinguish mo na itong taong to, okay, hindi nalilibugan at nalilibugan using the word in heat. Kaya nung narinig ko siya, tawang-tawa talaga ako. Okay? Tawang-tawa ako. Well, matagal na naman nating alam na itong si Robin Padilla, tawag dito, komedyante. Action star siya sa mga movies niya. Pero pagdating sa Senado, komedyante. So, bumoto po ako ng clown. Okay? Bumoto po ako ng clown. Every time na may nakikita ko ng mga tao na binabati ko yung bumoto kay Robin Padilla, sa totoo lang, hindi naman ako nasasaktan. Aminado naman ako doon. 'Di ba? Aminado naman ako doon na ako ay isa sa mga bumoto kay Robin Padilla for a very good reason. And ayoko nang paulit-ulitin yung sarili ko. I've already given my reason about why I voted for this guy. So, imagine niyo na lang ha, kung ito ang klase ng pag-uutak na meron si Robin Padilla, nung time na ginawa siyang committee chair, no, tungkol sa Constitution, napailing na lang ako. As in, napailing na lang ako. Because even if I voted for him, hindi ako naniniwala he is the man for the job. He is capable of doing something for that. Diba? Yung first 6 months niya, napakainit nung kanyang mga tungkol dyan. Wala siyang ginawa kundi magpa-Senate hearing, magpatawag ng mga Senate inquiry. At the end of the day, gumastos lang ang taong bayan sa wala. Diyan nagngingit-ngit si Attorney Claire. Diba? As a senator, as a legislator, kahapon nga we're having matin ako ng isa kong klase since nag-start na yung class. Parang we were talking about sino ba ang nagle-legislate at sino nag-i-implement. Ano ang power ng Supreme Court? No, under Article 8, Section 5. So basically, ang nagle-legislate ng mga batas natin, walang iba kung hindi ang mga senador. Sino nag-i-enforce ng mga batas na yan? Hindi ba ang executive? Sino nag-i-interpret? Ang judiciary. Kung ganitong klaseng senador, okay, take note of this. Kung ganitong klaseng senador ang meron tayo, na may kakaiba siyang interpretation
ng responsibility ng isang babae sa isang kasal, abay nakakatakot. 'Di ba? I even remember having this one discussion with my friend. Okay. Naghiwalay sila mag-asawa. It's been a long time. Matagal na. Bata pa kami. We were actually in our late 20s nung napag-uusapan namin to. Siyempre, nagpamilya siya. Bata pa yung anak nila. As in, bata pa. The reason why daw naghiwalay sila nung asawa niya was because hindi na raw nagagampanan ng kaibigan ko ang kanyang responsibilidad. Ang tanong, ano yung responsibilidad na hindi niya nagagampanan? Hindi niya na-address yung sexual urges ng kanyang mister. So, ano yung naging ano niya? Yun yung naging scapegoat niya. Excuse me. Yun yung naging reason niya para meron siyang license na mambabae. Alam mo, sinagot niya sa asawa niya, sobrang tawan-tawa at hindi ko makakalimutan yun eh. Sabi ng kaibigan ko sa asawa niya, hindi porket nag-asawa ka, okay, meron ka ng unli sex. Hindi ka kuneho, hindi rin ako kuneho. Na magdikit lang tayo, bigla mo na akong papatungan. O bigla kitang papatungan. Sa part na yun, tawang-tawa talaga ako. At sana nga, no, hindi ko na kasi nakakausap yung friend ko rin eh. Siguro kung naririnig to kung narinig ito ng friend ko, baka magtatawa yun ngayon. Diba? Magtatawa yun ngayon. Now, punta tayo dito sa naging comment ni yung pag-uusap nila. Pakinggan natin to, guys. Inusisa po ni Senator Robin Padilla ang issue naman sa marital rape. Sa pagdinig po ng Senate Committee on Public Information and Mass Media, sa naturang pagdinig inalam ang mga patakaran ng mga TV networks sa talent agencies kapag merong reklamo tungkol po sa sexual harassment o sexual abuse. Iniliwanag po na resource person na si Attorney Lorna Capunan na isang women's rights advocate na batay po sa batas, pwedeng magreklamo ng rape ang mister o kaya misis kapag pinilit ng asawa na makipagtalik. Sasabihin ng asawa, masakit ang ulo ko, ayaw ko. Pinersa nung husband yung babae to have sex. Is that rape? Ang sagot po ay yes. Pag sinabing no, no means no. You know, N-O, no. Sabi naman ni Padilla, ano ang magiging depensa naman ng lalaki dahil minsan ay mahirap tansyahin ng babae na minsan naman ay parang ayaw pero gusto naman. So, paano mo masasabi yung no is no? Akala mo lang nagpapalambing, parang ayaw pero gusto naman. Ano po ba ang kawawa naman kami? O kung kami naman halimbawa ang wala sa mood, meron ba kaming karapatan? Ikaw bilang nanonood ngayon, ano yung interpretation mo doon sa sinabi ni Robin Padilla na kung hindi sila pagbibigyan, kawawa naman sila? Para sa akin, ito ako mauna na ako. Para sa akin ng dating, napaka-selfish mong tao. Diba? Napaka-selfish mong tao. In most cases, guys, no? Na pag nakakausap ko yung mga kaibigan ko tungkol sa mga ganitong klaseng problema nila, it's not because meron ibang tao na gusto nilang makasex. But because most of the time, it's either masama pakiramdam nila, pagod sila, blah, blah, blah. Tapos makakarinig ka ng ganitong paano naman kami? Diba? Pag nagkakaroon ba kayo ng marital, wedding vows, rather. Pag nagkakaroon ba kayo ng wedding vows, isa ba sa vow na binibigay mo sa asawa mong lalaki na ibubuka ko ang mga legs ko every time na gusto mo? Sige nga, may na rin, I don't know, I've never heard of any wedding vows na pinapromise ng babae na every time may urges yung lalaki, iibubuka niya yung binti niya. Or, may narinig ba din ba kayong lalaki na pag na prinamis din niya o sinabi niya sa wedding vows niya na pagka may urges ang kanyang asawang babae, ibababa niya rin yung kanyang brief. Diba? Wala namang ganun diba?
One thing that I've learned about married couple na sobrang tagal na sa kanilang marriage is sex in a marriage is not it's not the same with making love. Kasi pagka nakipag-make love ka sa asawa mo or even sa partner mo, may kasamang respeto at pagmamahal. Pero kung sex ang tingin mo sa sa intimate relationship na meron ka sa iyong partner, whether yan ay asawa mo o hindi, I mean, of course, girlfriend or boyfriend, ano lang yan, kalibugan lang yan. Pag yan ang tingin sa'yo ng lalaki, okay, or ng babae, wala na anong pinagkaiba ngayon guys ang babae at lalaki pagdating sa ganyang bagay. No? Hindi gaya noon. No? Ng mga panahon ng mga magulang natin, mga lolo't lola natin. Malaki yung difference ng definition ng intimacy sa intimacy ngayon. Anyway, so, yung mga ganung bagay, yung comment ni Robin Padilla, paano naman daw sila? Diba? Even babae kung magko-comment niyan, paano daw sila? Masama na pakiramdam nung kapartner mo, iniisip mo pa rin, is ma-address yung urges mo. Di ba pagiging selfish ang tawag dyan? Ang magno? No means no. N-O. Dagdag pa ng senador? Ha? Wala ba sa mood dyan si senador? Baka. Oh, dagdag pa ng senador. Paano na lamang silang lalaki na kung anyay inhit pare, parang aso, Inhit, no? parang init. At ayaw pumayag ng kanilang asawa, sagot naman ni Kapunan, psychosocial counseling na lang po ang kailangan sa ganyang Pakinggan nyo mabuti yung komentary ng dalawang dito, no? Radio announcer. Talagang matatawa ka. sitwasyon. Hindi mo naman Mr. pinipili Senator. kung kailan ka yung in-heat. So, paano yun? Pag ayaw ng asawa mo, so wala pong ibang paraan talaga para yung lalaki. So paano yun? Bababae ka na lang. Ba't kaming choice bigla? Gano'n na lang. At siguro, Matulog ka na lang. ang issue doon ay hindi na legal, no? Ang issue doon na yan ay psychosocial. Social. Patingin ka. Boom! Patingin ka. Oo, baka sinimpo ka na eh. Diba? Guys, meron pong sakit sa mga mahihilig sa sex. Ang tawag po dyan, nymphomaniac. Kasabay pagpatingin. Kasabay dito, ginit po ni Kapuna na sa ilalim po ng batas. O kaya maligo ka. Ayun, para matanggal yung init. Hindi rin obligasyon ng asawa na magsunod-sunuran sa kanyang kabiyak. With all due respect, hindi po obligasyon ng isang wife, sabi mo, is to serve the husband. In fact, idadagdag ko lang, no? Opo. Kasi maraming lalaki dito nakikinig. We amended the family code to remove the obligation of obedience. That's In a why way, it's important yung issue ng mutual respect. If your spouse refuses, whether valid or hindi, respetuhin natin yung decision ng wife or ng husband in that case. No. Ayun. No means no. Yun yun. No means no obligation. Yan, hindi, totoo yun. Sinabing no. Dinig po ng women's rights advocate na si Attorney Lorna Kapunan. Inusisa po. Alam mo ako, even before natin ipalabas yung kay Attorney Mel. Sana yung Attorney Mel? Yan. Attorney Dean Mel, Even before natin panoorin dito kay Attorney Mel, ako personally, I'm praying na dun sa mga nanonood sa atin o manonood nitong video na to, hindi po kayo biktima ng marital rape. Kasi nakakalungkot. Ako po, I'm a very hopeless romantic person. Whenever I get into a relationship, love and respect, yan ang sinashower ko sa aking partner. Okay? Wala naman tayong pinagkaiba, straight people and even members of the LGBTQ. We also have our needs. We have our human needs in all forms, okay? Including yung ng intimacy. But nevertheless, but at the end of the day, pag yung mga partners natin, they're not really into that. Irespeto natin yun. I mean, respeto natin yun sa kanila. It's not even respect alone.
pagpapakita din ng pagmamahal. Kasi kung tutuusin, para sa akin hindi naman yun nasusulat sa kahit anong libro. Yung intimacy part ng isang relasyon is just what? 10% maybe? The remaining percentage is yung pagpapakita mo ng tunay na pagmamahal in many different forms. Okay? Maliban dyan yung pagsusuporta mo sa sa partner mo, sa asawa mo. Okay? Suporta sa mga gusto niya sa buhay, sa ambisyon niya, sa mga plano niya. 'Di ba? Para sa iyo, sa kanya at sa sa relationship ninyo. Hindi naman all throughout ng pagsasama niyo magse-sex lang kayo 'Di ba? Marami ng matagal na sa relasyon, ang almost bihira na lang din. No, na nagkakaroon ng intimacy moments like yung bebe time. Nowadays, bebe time ang tawag ano ba tawag nila back in the days? Gerger. Tama ba? Mga batang 90s, they know that. May term dati, gerger ang tawag, no? Or nagdo na ba kayo or something like that. Anyway, so, ayun yun. Pag yung partner nyo, hindi kayo kayang respetuhin sa part na yan, na if you say no at ipipilit pa rin nila yung gusto nila, then you have to let go of this person. May it be a man or a woman. You have to let go of this person. Diba? Kasi hindi ikaw ang gusto talaga niyan. Kundi ko nasa ilalim ng pantalon mo, ng panty mo, or what, or ng brief mo. Kasi darating at darating ang panahon na masusubukan yung pagsasama nyo. Which is yun yung nangyayari ngayon sa pamilya ng kapatid ko. Okay? Na nasusubukan ng pagsasama nila dahil nagkasakit yung brother-in-law ko. Sabi nga nung isang kaibigan ko, hindi lahat ng asawa nagsistay. Mapababae, mapalalaki to hindi lahat ng mag-asawa nagsistay pagka mabigat na yung load ng problema. Some of them, they even walk away or run as fast as they can para lang hindi sila madamay sa problema ng partner nila. Diba? Kaya maswerte ka pag una meron kang partner na hindi tingin sa iyo sex object. Maswerte ka kung ang nakuha mong partner mula sa hirap at ginhawa hindi ka papabayaan. Malas mo talaga pag ang nakuha mo dyan yung total opposite ng dalawa kong nabanggit. So, punta na tayo dito kay Dean Santa Maria. Pagka mag-asawa, halimbawa yung ang nagsampa ng kaso ay yung babae dun sa lalaki, yung po bang bigat nung parusa dun sa asawa mas nagiging hindi masyado ang bigat kumpara sa hindi sila related o walang relasyon? Magandang tanong, DJ Chacha. Walang diferensya. Yan, oo. Basta't ang isang lalaki pinuwersa niya ang sarili niya sa isang babae, whether asawa o hindi, reclusion perpetua. 20 to 40 years. Hindi mo pwedeng gamitin sa korte mag-asawa kami o mag-live-in partner kami o mag-boyfriend-girlfriend kami. Hindi mo pwedeng gamitin yan sapagkat nga yung kaisipan na yun, DJ Chacha, inabando na natin nung 2014 pa. Sinabi ng Korte Suprema sa unang pagkakataon na nagkaroon ng marital rape na kaso, yung mga lumang kaisipan na yan, na ang babae tinuturing nating isang bagay lamang, na ang babae basta't nagpakasal ay sinusuko niya ang puri niya at dangal niya at sexual preference niya sa isang lalaki, iwanan na natin yan. Sapagkat ang isang babaeng kasal ay meron ring dangal, may human dignity at may kalayaan para tumanggi. Senator Robin Padilla, dapat pinapanood mo si Dean Santa Maria Baka gusto mong gawin siyang consultant, ng legal team mo. Nang magkaroon naman ng sustansya yung mga pinag-iisip mo.
Oo. Ako po, isa pang tanong, Attorney Dinmel, kahapon dun sa Senate hearing, nabanggit din ni Attorney Lorna Kapunan na, kasi parang may sinabi dun si Senator Robin na yung obligasyon ng babae, kanina binabanggit niyo po yan, at sinabi ni Attorney Lorna Kapunan na ano na yan, na-amend na namin yan sa family code. Can we just say kung ano yung exact amendment dun sa law? Pwede niyo po bang basahin yun sa amin mismo? Saan na sinasabi na wala yun, hindi na yun kasama sa obligasyon ng babae, na parang magiging sunod-sunuran siya sa kanyang asawa? Okay, malinaw naman Malinaw naman ang ating family code. Ang unang-unang spirito ng family code. Kaya iyan ay inamyendahan ng ating civil code at nagkaroon tayo ng isang separate family code. Sapagkat nga, binibigyan na natin ng dignity at human at mga important rights ang mga kababaihan. Iyan ang punto ng family code, no? So, kung sinasabi mo specific provision, well, sinasabi ng family code ang bawat mag-asawa ay nananatili ang kanilang individual rights, individual dignity, at saka dapat galangin ng isa't isa. Alam mo DJ Chacha, nung araw na pinag-aaralan ko ang batas, matagal na iyon, pag-aari na ng babae, yung tinatawag na parafermal property, kung kanyang ititinda, hihingi pa siya ng pahintulot sa kanyang asawa. Di ba? Nakikita mo yung supremacy ng isang lalaking asawa. Pero ngayon, yung mga ganon, tinanggal na yon. Pag-aari ng babae, pagbili mo, wala nang pakialam ang asawa. Nung araw, basta't ang babae ay magtatrabaho, dapat pa siyang kumuha ng permission sa kanyang lalaking asawa. Pero ngayon, nakalagay na sa ating family code. Kung ang babaeng asawa ay gusto maging doktor, maging broadcaster, maging journalist, pabayaan mo siya. Hindi na kailangan humingi ng express na pahintulot pa sa kanyang asawa. So doon sa madaming provision sa ating family code na makikita mo na talagang itinataguyod na yung individual character ng isang babae. So malinaw po na sa ngayon pong panahong ito, maganda nga po ang binabanggit yung naging desisyon ng kataas-taasang hukuman, ha? Opo, oo. Opo, ang isang human being must be treated with dignity. Ano po? Oo, yes. And equal ang dapat na pagturing po sa lahat. Pero ito ho, baka lang ho kasi ito naman ay nabanggit po, in jest po lamang ng good senator, baka pwedeng sagutin niyo po ito kung ano ho bang inyong maipapayo. Sa katanungan nga po na halimbawa naman daw, merong kang pag-iinit sa katawan, ayaw nung asawa mo. So wala bang ibang paraan talaga para maano yung lalaki? So paano yun? Mambababae ka na lang ba? Apo, pwede ho ba sagutin niyo po yun din, Mel? Alam niyo naman ang pambababae, pang-aapid yan, papasok yan sa bawsi. At maaaring makulong ang isang lalaki. Sabi nga ng Supreme Court, ang sexual contact ng isang lalaki sa hindi niya asawa ay nagdudulot ng tinatawag na psychological trauma sa isang babae. Therefore it is mental violence. So hindi siya pwedeng ganung paraan ang gagawin niya. Ang solusyon niya, Ted, parang ligawan niya na lang ulit ang kanyang asawa. Araw-araw na courtship at paanoin siya, suyuin loob. Talagang painlabin niya ulit ang asawa niya sa kanya. Yun ang solusyon doon. So anyway guys, balikan nga natin dito si Attorney Claire. Ako naiintindihan ko yung pinupoint dito ni Attorney Claire. Number one, meron naman talagang meron naman talagang mga cases na inaano natin dyan. Actually, there are laws about sexual harassment, may it be in workplace, in training center, in school premise. May sexual harassment po na batas na nagpoprotekta sa mga biktima niyan. Okay, that's one. Ayun nga rin dito kay Attorney Claire. So ano yung point kung bakit nagkakaroon ng Senate inquiry at Senate hearing patungkol dito when in fact may mga batas na nag-i-exist? Not unless meron silang planong i-repeal, i-amend yung mga existing na batas na yon. Ang tanong, yun ba talaga yung point nila or they're just using government resources just to show or i-flex na dahil sila mga artistang senador, they can do something about dun sa mga nangyayari dito sa mga batang or rather sa mga artista, no? Sa mga
kabaro nila. Ngayon, kung plano nila yan, okay, kung plano nilang magdagdag, magbago, sana, binibigyan din tayo ng idea na ano yung plano nilang baguhin or plano nilang idagdag o plano nilang alisin. Kasi sa totoo lang guys, yung mga ganito, gaya na sinabi ko, meron akong mga kamag-anak na nag-artista din. Thank God na hindi nangyari sa kanila yung mga ganitong pangyayari. However, etong mga kwentong ganito sa mundo ng showbiz, hindi na bago. Kasi even them, nakikwento rin nila sa akin, portion by portion, na merong mga executives na nagugustuhan yung ibang artista, yung iba binabahay, yung iba ginagawang fubu, at so on and so forth. Diba? O, meron din isang dating child star, ngayon lumutang na. Ni-rape daw siya ng isang musical director. Diba? Ngayon, kung magpapaka-grandstanding nga kayo, sabi nga ni Attorney Claire, huwag niyo naman pong gamitin ang government resources, na yung resources na yan, ang nagpo-provide po ang taong bayan. Diba? Maliban sa lumulutang ang mga kabobohan ninyo at wala niyong kaalaman sa inyong mga pinagagawa, huwag niyo rin pong gagamitin yung mga opisina ninyo para lang i-flex na na kaya niyong gawin ang kahit ano dahil kayo ay nasa posisyon. Tama naman din if I remember it correctly, isa sa mga na-mention ni Attorney Claire. Sa mga ganyang bagay, dapat mag-file kayo ng kaso, hindi kayo sa Senado. When in fact, diba, nakapag-file na si Nino Mulak ng ano. I mean, I sympathize, I empathize dun sa kanyang anak na si Sandro. But then again, dali nyo sa tamang dapat ilagay nyo sa tamang kalagyan yung pag-file nyo ng Diba? Hindi yung nagtipon-tipon yung mga artista na senador. Para saan? Para ano? Simula, based na nga doon sa mga observations natin guys, diba? Parang simulang naging senador tong mga pulpul na to. Wala na silang ginawa kung hindi magpapasikat dyan sa loob ng Senado. And gaya na rin na sinabi na Attorney Claire, almost wala na tayong pipiliin. Pare-pareho na sila na ginagamit ang Senado or even ang House of Representatives na imbes magtrabaho ng maayos, walang ginawa kung hindi magpasikat, magpaka-grandstanding. Nakita ko yung isang comment sa TikTok, hindi na in aid of legislation na ginagawa nila dyan in aid of election. Diba? Kung ano man yung pagpapasikat nyo dyan, at pag hinanapan namin kayo ng mga output ninyo, wala kaming makita. Yung pagka-grandstanding nyo, wala rin mapupuntahan. Basura din ang bagsak niya. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na rin yung thoughts nyo tungkol dito. Kung ikaw ba ay asawang babae, at merong urges ng isang lalaki, o yung asawa mong lalaki, magiging valid excuse ba para sa'yo na pag hinindihan mo siya, ang gagawin niya ay mambabae? Diba? Valid excuse din ba sa'yo na pag hindi mo siya pinagbigyan, pagbuhatan ka ng kamay? Baka meron sa inyo dyan na nakakaranas na ng mga ganito. Alam niyo na yung gagawin ninyo. Seek kayo ng legal advice. Diba? Huwag kayo magpakamartir. Diba? Tapos na yung era ng pagmamartir-martiran. Ngayon, ang ina-advocate na ng mga women's right is strong, independent woman. Hindi ko naman sinabi na gawin yung Andres sa mga asawa ninyo. Of course, gaya nga ng nasasabi sa batas, equal respect. Di po ba? Anyway guys, I'll see you in the next video. Bye!